Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Naku po! Congratulations kay VP Sara Duterte kasi panalo si VP Sara Duterte sa performance and trust rating according sa Pulse Asia Research mga kabibig. Awareness and performance rating of top national government officials as of June 17 to 24, 2024. Nako mga kabibig, talagang nilampaso ni VP Sara itong mga sinasabi nating nagpapaepal ang mga ayuda kings na sina Bongbong Marcos at saka si Romualdez mga kabibig. Tako, grabe kabibig. Ang taas ng disapproval rating ni Bongbong Marcos at ni Romualdez mga kabibig. Ito ha, ipapakita ko sa inyo ang ratings ng ating top officials mga kabibig. So eto kabibig ha, i-share ko sa inyo. So heto na, awareness and performance rating of top national government officials as of June 17 to 24, 2024. Top government officials, Ferdinand Marcos Jr., President, 100 ang aware ang mga tao. Approval is 53% lang. Undecided, ang taas ng undecided mga kabibig, 29%. Disapproval, 19% mga kabibig. Kay VP Sara, ang awareness ng mga tao na meron tayong vice presidente ay of course 100%. Approval, wow, 69% mga kabibig. Kung ano-ano pang anik-anik ginawa ni Bongbong Marcos at ni Romualdez, kung ano pang mga paayuda ang ibinibigay nila sa taong bayan, hindi pa rin nila mauungusan si VP Sara Duterte. Undecided, 22%. Disapproval, only 9%. Grabe. 9% lang ang disapprove sa awareness and performance ratings ng ating vice presidente. While itong si Romualdez, 92% lang ang aware na exist siya. Yung 8% walang pakialam sa kanya. 92% of the Filipino people ang aware na existing siya, nga ayuda king siya. Pero yung ilan, dead man natin siya. 35% approval. Uy, mababa pa rin sa 50. Uy, hindi pa rin umaalagwa ang kanyang ratings kahit pang Willie Revillame style. Wala pa rin. Uy, dead ma. Undecided, nako, ang taas ng undecided. 45%. Imagine nyo, malapit na siyang mag 50% na undecided sila sa kanya na parang walang klaro. Parang ano ba siya? Speaker ba siya? Presidente ba siya? Vice Presidente ba siya? Parang ano ba ang kanyang posisyon? Tapos disapproval mataas kabibig, 21%. Disapprove si Martin Romualdez. Hindi namin sinusuka ng taong bayan si Martin Romualdez. 21%. So this was, sa'yo tayo kabibig ha, June 2024 nationwide survey of the performance and trustworthiness rating of the top Philippine government official. Appreciation continues to be prevalent sentiment toward the work done by the President, 53%, and the Vice President is 69%. Meanwhile, a big plurality of Filipino adults, 45%, are unable to say if they approve or disapprove mga kabibig. Itong ating House Speaker Martin Romualdez. So malaking percent kung approve or disapprove nila si Martin Romualdez. So ito po yung Pulse Asia. Baka sabihin yung gawa ko lang yan. So ito yung Pulse Asia survey. Yung link kinuha ko lang, tapos chinek ko kung tama ba. Ito kabibig, kita nyo naman, diba? Ito, awareness. Tingnan nyo mga kabibig. Kita nyo naman, diba? Ito, Sara, 69. Tapos si Romualdez, 35. Tapos si Bongbong Marcos, 53. So parang binaliktad lang, no? Kang Bongbong Marcos, 53. Kang Romualdez, 35. Diba? So ito mga kabibig, ito yung mga results nila mga kabibig. Kaya nga kabibig, kahit ito, na-show ko na ba yun? Kaya nga kung ano pang gagawin nilang kadramahan, kung paano pa nila
kakasuhan lang si VP Sara ng impeachment, wala pa rin kaalagwa-alagwa yan kasi ang mga tao, ang mga Pilipino, mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara. Oy, magkano ba? Magkanong porsyento? 69%. Diba? 69% mga kabibig ang naniniwala kay VP Sara Duterte. Paano yan? Ano pa ba ang gagawin ninyo para masira nyo ang pangalan ni VP Sara Duterte? And because of that, sa mga gustong sirain si VP Sara Duterte, latest to. You may try to destroy me, you may skin me alive and throw my ashes to the wind, but let it be known, you will find me unbound. Ibang ating Vice Presidente. Kung akala niyo na mawiwindang si VP Sara Duterte, hindi. So, ito ang video kabibig. Panoorin natin kung paano kayo susupalin ni VP Sara. Hindi ako luluhod sa inyo. Wow, ito na kabibig. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. Correct. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. Correct. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. Hala. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. Correct. It is clear to me. Talagang binulgar ni VP Sara na ito ay puro politika lamang. Oo. Politika to. Kung akala nyo madadala ako sa mga kadramahan nyo, kung akala nyo kayo lang ang may alam dito, excuse me, hindi ko kayo tatantanan mga kabibig. Kaya si VP Sara, akong akala nyo alam ni VP Inday Sara kapag nag-oath siya, hindi nyo siya basta-basta paaalisin. Kasi diba, kapag di nyo nagustuhan ang sagot, iko-contempt nyo na isahan kayo ni VP Sara. So ito kabibig ha, ito yung continuation ni VP Sara sa kanyang speech. What you are trying to do is to make a case for impeachment. Halata naman kabibig ko. So ito na kabibig yung yung ang tawag dito, yung kay VP Sara. Okay, let's watch this video. Reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. To the pressure. To the I am pleasure. not asking for any special treatment. Nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. Correct. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Correct. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Tama. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. Tama. What you are trying to do is make a case
for impeachment. Boom. Tama. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms. Tama. Na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Yes. Correct. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. There you go. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, Tama. kahirapan, Tama. iligal na droga, Yan. kriminalidad, Yan. terorismo, Yan. hindi na sapat na healthcare, Tama. kalidad ng edukasyon, Tama. kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. Ikat ko lang mga lods ha. Tama talaga yung sinasabi ni VP Inday Sara. Hindi naman, it's not all about the budget. Hindi Correct. naman talaga yan para sa budget di ba? Para sa Kasi sabi nga ni VP Inday Sara, madali lang naman tanggalin yung budget kung budget ang concern nyo. Pero hindi kasi yun di ba? Ang gusto nyong gawin, mag-create kayo ng drama. Ang gusto nyong gawin, mamumulitika kayo. Correct. Ang gusto nyong gawin, siraan talaga si VP Inday. Kasi Correct. alam nyo mga lods, kung budget talaga ang concern nyo, sabi nga ni VP Inday, di ba, kayo na bahala. Sabi pa nga niya, with the pleasure of Martin Romualdez. Di ba? Speaker Romualdez. Kayo na bahala. Di ba? Wala siyang pakialam. Wala na siya. Hindi na niya i-defend. It's up to you, mga crocs. Pero bakit kayo patuloy na ganyan? May hearing pa kayo about good governance. Ha? Di ba? Another hearing na naman para sa OVP. Grabe talaga kayo, no? Para saan yan? Ha? Para saan na naman yan? Dumalo na naman si VP Inday. Nasupalpal na naman kayo. sila. Stop the drama. Ang daming problema ng bansa. Ha? Bakit kayo tutok na tutok at gigil na gigil sa Office of the Vice President? Sabi nga niya di ba? Magre-respond sila. Di ba? Pag may something pinapaprovide ang COA, magre-respond sila accordingly. Hindi naman nila binabaliwala. Pinapasa naman nila lahat ng mga documents. So, ano problema nyo? Para saan na naman yung hearing nyo? Diba? Tama talaga yung sinasabi ni VP Inday It's not all about the budget. Hindi yan sa budget It's all lang. about impeachment. May hidden agenda talaga kayo. Opo naman. At hinahanapan nyo talaga ng Ng butas si VP Inday Sara, ang OVP, para matupad yung gusto nyong impeachment. At para Pero maging mahirapan kayo. Vice Presidente si Kasi wala naman Romualdez. kayong ebidensya at napatunayan na misuse, di ba, ang pondo, ang budget ng OVP. At sabi pa nga, di ba, ni VP Inday Sara, no ordinary. Yung mga nangyayari ngayon, hindi ordinaryo. Extravagant. Extraordinary. Ngayon lang nangyari sa isang Vice President ng Pilipinas. True. Kaya halata mo talaga mga lords, no? And do you think, sa another hearing na tinawag nyo na naman ngayon ang presensya ng VP Inday namin, do you think magagamit nyo siya? Mauuto nyo siya? Neck nyo? So, yun. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. So there you go, Kabibi. Alam naman ng mga tao, gagamitin pa ng mga kongresista ang mga publiko kailangan malaman yung 125 million confidential funds. Confidential nga Kayo-kayo lang ang gumagawa ng eksena, mga kabibig. Yung mga kabibig dyan na pro Marcos, pro Romualdez, sad-sad na ang ratings nyo. Sad-sad na ang performance and trust rating sa bagong Pulse Asia survey. Ano naman gagawin nyo? Tapos na ang ayuda. Kakaltasan na ang OVP budget kasi ilalagay sa DSW at DOH. Ano pa ba? Ano pa bang bagong trending news na pwede nyong ibato kay VP Sara? VP Sara, sabi niya, I'm okay, I can handle all these things. Yan ang matapang na babae. Yan ang aming Vice Presidente. So what do you think, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.